Merry Christmas mga insan at welcome once again sa ating YouTube channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Andito na tayo sa day 18 ng ating Vlogmas for 2024. Kung sa day 17, ang focus natin ay tungkol sa physical exercise. Sa day 18 naman, ang focus natin ay the power of sleep. Ano ang pwede nating makuha? Ano ang benefits na makukuha natin sa pagtulog? Kasi sinasabi nila na sleeping can actually produce optimal health or lead you to optimal health. So, tingnan natin, explore natin itong topic na to na hindi lahat ng tao ay may grasya na matulog. 'Di ba? Ang iba may problema silang insomniac sila, ang iba walang silang time matulog. Ilang oras na lang na itutulog nila. Pero kung ikaw na nakikinig o na nanonood nito ay may kakayahan na matulog to the max, i-enjoy mo yon kasi malaki ang naitutulong ng pagtulog. Ayun. So, bakit mahalaga ang tulog? Sa physical health natin, ang mga advantages nito ay una, pagpapalakas ng immune system. Hindi masyadong na-articulate yan sa labas, sa panglabas na appearance natin, pero nararamdaman ng katawan natin kung strong ang ating immune system. Pangalawa, pag-regulate ng hormones, di ba? Kapag gutom, kapag stress ka, kung diabetic ka, madaling tumaas o bumaba ang blood sugar mo, maraming factors na nakaka-apekto doon, hindi lang pagkain, hindi lang pag-inom ng alak o kung ano man. Yung pagtulog, yung proper sleeping, very important yun. Kaya sa amin na may mga sleep apnea, importante na ina-address din yung sleep apnea kasi malaki ang ang impact noon sa optimal health natin. Pangatlo, pagpapabuti ng physical performance at recovery. So, kung nakakaramdam ka ng pagod o stress, tapos may adequate number of hours na ini-spend ka para matulog, mas madali at mas maganda ang recovery ng katawan mo. Pang-apat, pag-iwas sa sakit tulad ng heart disease, diabetes at obesity. So habang bata pa, kailangan na nating i-anticipate ito. Kasi wag nating i-anticipate na dumating tayo sa ganyan kasi para sa amin ay mga ganito ng dreaded diseases, napakataas na ng maintenance. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng insurance, kailangan mo ng gamot para lang maging quote-unquote normal yung pakiramdam mo. Ano naman ang benefits ng pagtulog sa mental health natin? Una, pagpapabuti ng mood at emotional regulation. So, hindi ka masyadong bugnutin, kumbaga, di ba? Hindi ka masyadong haggard looking, sabi nga niyan. Pangalawa, pagpapataas ng memory at focus. May tinatawag tayo na brain fog, di ba? Kung minsan parang ano kaya itong nararamdaman ko? Parang lagi akong nagkakamali o very forgetful ako. So, indikasyon yun na may pumapalya ng konti ang ating memory and focus. Pero kung kung adequate lagi ang sleep mo, makikita mo yung pagkakaiba na hindi mo masyadong mararamdaman makikita mo how sharp your memory is. Pangatlo, pagbaba ng stress at anxiety levels, kagaya ng nasabi ko na kanina. Ang anxiety levels kasi natin, kung lagi tayong stress, di ba? Laging mataas ang anxiety level natin. Because yung dalawang yun, magkapatid yun eh. Kung may stress, may anxiety. Kung may anxiety, may stress. Mararamdaman mo yun. Pero kapag adequate yung tulog mo lagi on a regular basis, hindi mo masyadong mararamdaman yung stress o mag-undergo ka man ng stress, hindi very high yung impact sa katawan mo. Panghuli, pag-iwas sa depression at iba pang mental health concerns. Nowadays, marami ng tao ang nakakaramdam, beginning with the pandemic, ng mga mental health problems. Ang pinakauna dyan at pinakasimple ay yung depression. Yung feeling blue or feeling of sadness. Pero eventually, mararamdaman mo na hindi na lang sadness ang kinakaharap mo, kundi mas marami pa o mas malalim pa. Diba? May iwasan mo yun kapag adequate yung tulog mo. Mga tips para sa mas maayos na tulog. Unang-una, mag-exercise on a regular basis. So maging
maging physically active tayo araw-araw. Tapos iwasan yung strenuous activities bago matulog. So para sa mga nasa age group ko, maganda yung konsepto ng pag-gym, di ba? O paggawa ng mga strenuous activities, running, karate, weightlifting. Pero wag niyo gawin 'yon a few hours bago matulog kasi maapektuhan nun ang pagtulog mo, di ba? Active pa rin kasi yung katawan mo. Pangalawa, pagkain. So iwasan ang caffeine at alcohol bago matulog din. So kumain ng dinner ng mas maaga. Kung available na ang hapunan ng like 6 o'clock or 5:30, sanayin natin ang mga sarili natin na kumain ng hapunan ng mas maaga kasi kapag busog ka, chances are hindi ka makakatulog ng maayos. Yung light, limitahan ang exposure sa tinatawag na blue light. Di ba yung LED, ang mga ilaw ngayon, hindi na sila yung typical na incandescent lamp. Ngayon, konting electricity source lang, ang mga ilaw, umiilaw na. Mga LED kasi sila. Mga highly efficient sila. Pero karamihan sa kanila, blue light. Ang blue light, napoproduce din ng mga gadgets gaya ng cellphone. So, kung katabi nating matulog yung cellphone natin and every time magre-receive siya ng notification, malaking bagay yon. Blue light yon and naapektuhan nun ang ang pagtulog natin. Kasi sabi ng mga eye doctors, ang mata, nabibisi siya sa kakahanap ng light source kahit natutulog ka. So, kaya ako nga, meron akong kung talagang gustong-gusto ko ng seryosong tulog, naglalagay ako ng eye mask para talagang blackout talaga, di ba? So, ano yung mga relaxing bedtime routines na pwede natin gawin? Maligo, mag-shower o magbasa ng libro habang nagpapatulog, di ba? Yung paliligo ng lukewarm water, malaking tulong 'yon. Makinig sa calming music, mag-meditate o mag-deep breathing bago matulog. And most of all, siguraduhin madilim, tahimik at malamig ang kwarto. So kung matutulog tayo, huwag sa sala habang ang mga bata o mga kapamilya natin ay nanonood ng TV at naghaharutan o kaya naghahagikikan. Hindi mo ma-achieve yung optimal sleep mo na ini-expect kapag ganyan. Ang isa pa ay regular sleep schedule. Magkaroon tayo ng regular sleep schedule. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit weekends. Kung ang challenge mo naman ay panggabi kasi yung trabaho mo, at least pwede ka pa ring mag-establish ng regular sleep schedule. So kung panggabi ang tulog mo, edi sa umaga may time kang matulog. At kung matulog ka lang talaga. Huwag kang gagawa ng mga kung ano-ano. Lastly, kumonsulta tayo sa doktor kung may sleep disorder tayo. Kung sa tingin natin, bakit ganon? Tulog ng tulog, puyat pa rin ako. Baka meron kang na-encounter na sleep disorder o problema sa pagtulog. Kaya, mas maganda kumonsulta sa doktor. Yung doktor ang makakapagbigay ng pinakamagandang recommendation. Wag yung mga kapamilya natin, sabihin mo na, pwede bang matulog na rin kayo kapag matutulog na ako? Parang, di ba? Napaka-unfair naman nun. So, ang ang pinakamalaking call to action natin dito sa episode natin? I-prioritize natin, guys, ang pagtulog. Napaka-importante ang sapat na tulog dahil investment ito sa sa good health natin. So maraming salamat kung naabot niyo itong stage na to ng episode ko. Once again, gusto kong pasalamatan kayo sa sa regular viewing ng mga episodes ko dito sa Buhay Pinoy sa Abroad. Kung bago kayo sa sa channel, please consider liking and subscribing our channel. That way, ma-notify kayo sa mga bagong updates at mga bagong episodes na i-upload natin in the future. Maraming salamat.